Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Gagawin ko po ngayon ay inobserbahan ko po yung battery na china-charge ko. So umabot na po ng 2.3 yung reading niya. Nagsimula po siya sa 6. Magmula po nung pinalitan ko ng tubig battery solution. Kasi itong battery po na to ay tinatry ko pong buhayin or nire-recondition kasi baka sakaling magagamit ka ulit. So pinalitan ko na po ng battery solution to. So yung reading po niya ay pababa na siya ng pababa. So ibig sabihin na nag-i-imbak na po siya ng kuryente itong battery na to. So ayan po yung reading niya, 2.3. So nung inumpisahan kong china-charge to ay 6 po yung reading dyan. So ngayon 2.3 na lang. So habang bumababa po ng bumababa to, ibig sabihin na padami po yung charge ng battery hanggang sa ma-full charge. So nagiging 1 or 0. So actually po hindi nagsi-0 talaga yung battery pag china-charge natin. So aabot lang siya ng mga 1, 2. Yan, ibig sabihin na charge na po siya yung battery. So ibig sabihin nagcha-charge na po, sabihin na lang po natin na 90% na po yung charge ng battery na yan. So dito po sa battery ay may nakalagay po na CCA at AH. Ayan po, AH tsaka CCA. So marami pong hindi pa masyadong nakakaalam nitong mga nakalagay dito. Yung 45 AH po na yan ay yan po yung capacity ng battery pag bumibili tayo. So importante po yan na nakasulat na yan. Dahil dyan po natin na nalalaman na yung battery natin kung gaano po yung capacity. Kasi pag bumaba po yan, ibig sabihin yung battery natin ay mababa po yung niya, capacity. Ibig sabihin pwedeng masira agad yung battery natin kahit na nagagamit natin dahil mababa po yung ampere hours niya. At ito naman pong CCA, ito po yung cold cranking amperes. Ibig sabihin na habang during malamig po yung battery natin, yun po ang pinaka power output po pag pag ginamit natin. Ito po yung power output ng battery na yan, 286 amperes. So itong cold cranking amperes reading po na yan, magbabago po yan kapag yung battery natin ay medyo mahina na siya. So hindi na po lalabas na 286 kapag nireadingan po natin kung mayroon po tayong tester. So nakalagay na lang po doon na bad or kung okay naman po siya, good. So kapag bad po, ibig sabihin mababa na po yung cold cranking amperes ng inyong battery. So nandyan na po yung hard starting na po siya, o kaya palitin na po siya. Ganun po ang mangyayari sa reading na yan, CCA na yan.
At kapag bumaba na po yung cold cranking amperes na yan, siyempre ibig sabihin po yung nakikita nating ampere hours niya, yung capacity niya, parang understood na rin po na bumaba na rin siya. Hindi na rin po siya 45 ampere hours, kasi yung reading po niya pag mahina na siya ay bababa na rin. So lalabas na po siya na 40 ampere hours na lang siya kapag ang power output po ng battery na ito ay bababa na yung reading niya. So makikita lang po natin itong reading na to kapag mayroon po tayong tester na isasalpak dito. So ito pababa na po siya ng pababa. O 1.9, umaano na po siya ng 1.9 minsan. At kung wala po tayong gamit po na pang reading yan sa CCA na yan, so kung mayroon po tayong multi-tester, so pwede po nating readingan naman yan ng kung okay pa yung battery. Pwede nating ma-readingan habang kinakrank yung makina. Ilalagay po natin yung isang test probe po ng ng multi-tester natin. Isi-set po natin sa voltage. Yung isa sa positive, yung isa sa negative. At kapag in-start po natin ay makikita po natin yung 12 volts magbabago po siya habang kinakrank natin. So dapat po ay wag po siyang bumaba ng 10 volts. Dahil kapag umabot po siya ng 8, ibig sabihin po mahina na po yung battery natin. Kasi yung 12 volts po na battery na to, once na in-start po natin yung sasakyan natin, magbabago po yan kapag nilagyan po natin ng reading battery ay ng multi-tester. So yung 12 volts po na yan ay hindi na po siya 12 volts, kundi magbabago na po siya. Minsan na 11 volts na lang or 10. Wag po ba bumaba ng 10 volts, dahil kapag bumaba po ng 10 volts, consider po yung battery natin ay medyo mahina na po siya. At kapag 9 or 8, so consider na po siya na palitin na po siya. So itong ginawa ko po dito ay tinatry ko po kung pwede pa siya magamit. Nagpalit po ako ng battery solution. At kapag na full charge na po to, ay itatry na po namin na isalpak sa kotse kung magiging okay pa rin siya. Pero sa palagay ko po ay okay pa rin siya, dahil wala po akong nakitang paglobo po ng plate dito, ay yung case niya. So yung mga medyo may problema na po, lumulobo po yung side dito. Ito po yung palatandaan ko. Pag lumubo na yan, ibig sabihin na nag-overheat na po yung isang battery. So ito po wala pa siya. At sinilip ko yung mga plate, ay hindi naman siya tunaw. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.